issue ng kakarampot na nga lang nasuspindi pa na umento sa sahod. Kong Ellie, welcome back to the program. Magandang umaga. Kung maganda nga ba ang umaga para sa ating manggagawa? Magandang umaga po, Boss Ramsey. Gusto ko man maging maganda umaga. Nakakagalit itong pagsuspinde sa sahod ng mga manggagawa. So basically, ano ang susunod na hakbang na gagawin ninyo regarding dito sa isyong ito na talaga namang ikinagulat ng lahat kahapon, even kami? Oh. Alam niyo, Boss Ramsey, kailangan i-challenge talaga itong temporary restraining order na nilabas ng Pasig RTC Branch 152. Kasi malinaw na illegal at kalokohan, malaking kalokohan itong paglalabas ng temporary restraining order. Kasi malinaw sa batas eh. Mhm. Sabi sa Article 126 ng Labor Code, hindi po pwedeng mag-issue ng temporary restraining order or temporary or permanent injunction ang mga korte Mhm. laban doon sa proceedings o sa wage order na ilalabas ng commission o ng mga regional wage board. Sa Article 123 naman, Boss Ramsey, kung merong problema yung mga negosyante, halimbawa, doon sa nilabas na wage order, ang tamang proseso, mag-apela sila sa National Wages and Productivity Commission. Aha. Kung hindi sila nasapatan doon, tsaka nila iangat sa mga mas matataas na korte gaya ng Court of Appeals at ng Supreme Court. So kung ako yung judge dyan at hindi nga namin maintindihan bakit ganyan yung desisyon ng judge, dapat dinismiss na agad. Kasi hindi na exhaust yung administrative and legal remedies eh. Aha. So NWPC dapat muna. So kalokohan ito, Boss Ramsey. And idagdag ko lang, sa halip na ipagtanggol ni Secretary Tolentino, abogado pa man din yan si Secretary Tolentino, Mhm. nauna pa na nagsabi, nirerespeto yung kalokohang desisyon na nilabas ng korte. Actually, So, kung ito mhm, hindi naman sa pag-aano, pero marami nakapansin na ito'y hindi nabanggit nung SONA. Ano tama. masasabi nyo dun? Hindi, tama, Boss Ramsey. Hindi nga nabanggit any matter or any issue regarding wage increase. Tahimik, pipi, si Pangulong Bongbong Marcos Aha. at ang administrasyong to. Simply because, hindi nga nila maipagmalaki. Wala silang maipagmalaki patungkol sa mga usapin ng manggagawa, partikular sa sahod, partikular doon sa security of tenure, at iba pang usapin na may kinalaman sa buhay ng mga manggagawa. So except doon sa pagtataas ng income tax exemption, wala na silang mai-report eh. Tapos itong 85 pesos wage increase, hindi rin nila maipakete na accomplishment nga talaga. Kasi Mhm. barya na nga, tugib sulugan pa, o tapos ngayon, ito na, sinuspinde ng Pasig RTC. May question lang ako dito, Kong Ellie, with regards dito sa TRO na ito at sa petisyon Mm. na inilabas. Marami ang nagtatanong, is it legal and talagang may legal na basihan ba ho ba ito? Wala Boss Randy at sa mga kamanggagawa natin. Malaking kalokohan ito, walang batayan ito, labag sa labor code tulad ng nabanggit ko, Article 126 of PD 442, yung Labor Code of the Philippines, malinaw na sinabi, hindi po pwedeng maglabas ng temporary restraining order Mhm. o ng temporary or permanent injunction sa mga wage order o sa mga proceedings ng komisyon o ng wage board. So, tingin ko first of its kind itong nangyari na ito na nanghimasok. Mhm. Kung tama siguro si Secretary Tolentino, historic nga talaga to o makasaysayan to na pangwawalang hiya sa mga manggagawa at historic na judicial blunder ito, Boss Mhm. Ramsey. Actually, Kasi kasi tingin namin dito, Boss Ramsey, at sa mga kamanggagawa natin, hindi naman mangmang yung judge eh. Aha. Alam namin na alam niya rin kung ano nakasulat sa provisions ng labor code. Pero bakit kahit alam niya, itinulak niya pa rin itong paglalabas ng TRO na ito. So we will challenge it definitely. Okay. Actually, yun nga kahapon sa panayam din ho ng aming himpilan kay Attorney Sunny Matula, parang sinasabi nga Mm. rin nila, there's something na talagang may kinalaman din doon sa hurado. So, ano masasabi niyo Mhm. dyan? Ah, tulad na nabanggit ko nga, Boss Ramsey, hindi naman mangmang o bobo yung judge eh. Oo. Alam ko learned yan at magaling talaga yan. Oh. Ngayon, tingin ko may pressure galing sa taas. Yung taas, ang pinatutungkulan natin, Malacanang yan, economic managers, saka sa Executive Secretary Ralph Recto. Bakit? Mhm. Anong basis natin? Prior to the implementation of 85 pesos wage increase,
Sino ang nangunguna ng mga nagsasabi na dapat suspindihin yan? Mga big and major business groups such as ECOP, meron pang ang think tank na nagsasabi dapat suspindihin yung 85 pesos na yan. Yes, Ang actually. economic managers, the same position ng mga malalaking negosyante. Si Executive Secretary Ralph Recto, same position. So tapos si Dole Secretary Francis Tolentino, sa halip na lumaban, sa halip na tumindig sa mga manggagawa, sumuko agad o binigay na agad yung bola doon sa korte. So if he's the secretary and he's the alter ego of the president, may basbas to mula sa Malacanang. Mhm. Tingin ko takot ang Pangulo, takot ang Malacanang sa mga malalaking negosyante. Okay. Now, Kong Eli, eto nabanggit Mm. natin, i-challenge natin ito. Kamusta ang usapin ninyo with the other labor groups? At sa mga kamanggagawa natin, meron na hubang mga naglabas na saloobin sa inyo? Mm. At talagang nanggagalaite yung organized labor groups yung Oo. National Wage Coalition, yung Nagkaisa Labor Coalition, yung mga malalaking grupo ng mga manggagawa, pare-parehas namin na i-challenge ito. At kung tingin ni Secretary, naglabas si Secretary Tolentino ng statement ngayon lang Mhm. Sabi niya maging kalmado daw tayo. Paano kami magiging kalmado, Secretary Tolentino? Kung ikaw, abogado na nga mismo, hindi mo kinikilala kung ano nakasulat sa batas. So ang gagawin namin, susugurin ka na lang namin. Diyan sa Dole, kakalampagin ka namin, raralihan namin yung Pasig RTC Branch 152 para ipamuka na hindi kami pumapayag sa pangwawalang hiya na ginagawang ito sa mga manggagawa. Mhm. Walang basis no basis at all, no legal basis at all. Tingin ko, ngayon nga lang ako nakarinig ng wage order, biglang sinuspend Mhm. In my experience, kahit bata pa naman ako, Boss Ramsey, in my experience, ngayon lang ako nakarinig ng sahod TNRO. Kasi hindi talaga to usapin ng sa korte. It is within the exclusive jurisdiction of DOLE and the National Wages and Productivity Commission. Not sa korte, hindi sa korte. Mhm, mhm. Kasi kung titignan natin, parang ngayon lang nagkaroon ng ganito talaga eh. Sa tagal ko na rin nagtatrabaho and all that, ngayon lang talaga na nasumpungan at na-experience na ating mga kamanggagawa itong ganitong klase ng sitwasyon. Now, with this, anong indikasyon nito doon sa panukala na taasan ng tax exemption? Tingin ko generally, ang direksyon ng gobyerno talagang opposed sa kahit anong wage increase. Mhm. So malinaw naman yan Sinabi na rin nila yan sa makailang ulit na committee hearings sa Kongreso. Mhm. Ino-oppose talaga nila yan. So tingin ko ang implikasyon nito doon sa anumang mga panukala na magtataas ng sahod ng mga manggagawa, talagang harangan. Ang pinaka nakakabahala dito, Boss Ramsey, ganito. Ongoing ngayon yung mga pag-uusap, konsultasyon sa mga regional wage board sa mga probinsya. Aha. So ang tanong dito, dahil dito sa nilabas ng Pasig RTC Branch 152, ibig sabihin ba kapag hindi nagustuhan ng mga negosyante o ng mga malalaking negosyante sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, iba't ibang rehiyon, yung ilalabas na wage order, lahat sila magsasampa ng TRO Mhm. sa mga korte? So yun, naglumikha, gumawa ito ng napakalaking problema at butas doon sa batas. What is very clear on the provisions of the Labor Code, sinikutan nitong Pasig RTC Branch 152. So kaya may implication ito doon sa mga policies ng gobyerno, parehas doon sa sinusulong sa Kongreso ng mga panukalang batas, and secondly, doon mismo sa wage setting mechanism natin. Nilabag yung Labor Code at yung RA 6727. Okay. So kayo, ano ang susunod na hakbang natin with regards dito sa tax exemption? Kasi talagang nakakabahala sir eh. Meron mga panukala regarding this pero may nangyayaring ganito. This is one hindi magandang implikasyon kung titignan nun natin. So ano nakikita nyo sir? Anong next ninyo? All the more that we challenge the President, Mr. President PBBM. If he's really serious about dito sa income tax exemption, i-certify niya na as urgent. Mhm. Tapos kailangan nating bantayan, Boss Ramsey, at sa mga kamanggagawa natin, bantayan natin yung detalye nung ipa-file na panukalang batas. Because as we all know, the devil is in the detail. Mhm, mhm. Baka mamaya sasabihin 350,000 income tax exemption pero kakabigin, babawiin sa ibang forma. Mhm. Yun ang nakakabahala dyan, Boss Ramsey. At nagbanggit na si Ways and Means Committee Chairperson, Miro Kimbo, sinabi niya,
may mawawalang revenues dahil dito sa income tax exemption, so babawiin sa ibang forma ng pagbubuwis. So losing scenario pa rin yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. All Okay. the more na kailangan nating magbantay dito. And kung titingnan natin ano nakikita yung win-win solution dito kung ayon ang sinabi ni Kong Kimbo. Tingin ko, Boss Ramsey, income tax exemption without conditions. Mhm. In fact, yung 350,000 kulang pa nga yan eh. Aha. We are advocating for 600,000 para yung mga kumikita ng 50,000 a month, income tax exempt na. So, mababa pa yung 350,000. Dapat itaas pa nga yan. Pero itutulak natin yan, ilalaban. Sinusuportahan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka naman sabihin nila, puro na lang oppose eh. So, we will support that. Pero dapat mag-manifest doon sa House leadership at doon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, certify niya as urgent itong pangako niya. Unless hindi niya i-certify as urgent yan, ano lang yan, bola lang yan. Okay. Kung Ellie, mensahe niyo sa ating mga kamanggagawa. Sa mga kamanggagawa natin, especially sa NCR at sa buong Pilipinas, mga boss, nakikita po natin na kung paano nagsasabwatan ang gobyerno at iba't ibang institusyon, mga ahensya ng gobyerno, para pigilan yung gagarampot ng mga naipanalo natin. Hindi natin dapat ipagpasalamat sa Malacanang o sa Dole yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Inilaban natin yan. Ngayong napagtagumpayan natin, binabawi sa atin. Makikinig lang po ang Dole, ang gobyerno at ang mga korte natin kapag nakita nila na sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong kikilos para pigilan itong mga ganitong gawain ng korte at ahensya ng mga gobyerno. So laban lang tayo mga boss, asahan niyo po na i-challenge natin ito saan man mapunta. Okay. Kong Ellie, as always, maraming salamat. Mabuhay po.